Sa taas na 30,000 talampakan, isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa eroplano. Ang Flight 447 mula San Francisco patungong Seattle na may sakay na 156 na pasahero at 6 na crew ay biglang nawalan ng lahat ng uri ng komunikasyon. Walang signal sa radyo, walang transponder code, wala ring komunikasyon sa pagitan ng cockpit at ng cabin. At sa isang nakakagimbal na pangyayari, parehong nawalan ng malay ang mga piloto, ganap na hindi makakilos. Sa gitna ng mga pasaherong bihis propesyonal, mga doktor, inhinyero, negosyante, wala ni isa ang makakaakalang ang kapalaran ng biyahe ay mababaling sa mga kamay ng isang batang babae. 11 taong gulang lamang siya at marahil ay ngumitian lang siya ng ibang pasahero kanina o baka hindi man lang pinansin. Ngayon, siya na lang ang tanging pag-asa nilang lahat. Bago natin simulan ang hindi ka paniwalang kwento na ito, sabihin sa comments kung saan kayo nanonood mula sa mundo. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang totoong kwento na kahindik-hindik. Si Monica Fuentes ay nakaupo sa upuang 17C. Nakalaylay ang kanyang mga paa sa upuan, bahagyang gumagalaw, habang abalang nagkukulay sa kanyang Disney Princess coloring book. Maingat niyang pinupuno ng kulay asul ang damit ni Cinderella. Habang naglalakad ang isang flight attendant sa pasilyo, napansin niya ang maliit na bata. Ngumiti siya ng magiliw. Ang bata ay may 2 maayos na pigtails at kulay rosas na backpack na may mga unicorn patch. Yumuko ang attendant upang mapantayan ang mata ni Monica at nagtanong, "Kumusta ka, iha? Gusto mo ba ng inumin, juice o cookies?" "Apple juice po, salamat!" Magalang na sagot ni Monica habang tumitingala gamit ang inosente at matamis na tingin na nakakatunaw ng puso. "Siyempre naman, sweetheart," sagot ng babae na may magiliw na tinig. "Nag-iisa ka bang bumibiyahe? Bibisitahin mo ba ang lola mo?" Tumango si Monica. "Sa Seattle po nakatira ang lola ko. Dadalhin niya ako sa Space Needle." "Nakakatuwang marinig yan. Anong grade ka na?" tanong ng attendant habang nakaluhod pa rin. "Grade 5 na po ako," sagot ni Monica nang may pagmamalaki. 11 na po ako. Hinaplos ng babae ang balikat ni Monica. "Napakatapang mo naman. Naglalakbay mag-isa. Kung kailangan mo ng tulong, pindutin mo lang itong button na ito, ha?" Tinuro niya ang call button sa itaas at ipinaliwanag ito na parang nagtuturo sa isang bata. "Salamat po." Masiglang sagot ni Monica at bumalik sa kanyang pagkukulay, maingat na hindi lumalampas sa mga guhit. Ang babaeng katabi niya sa upuang 17B, isang profesional na nasa edad 40 pataas, ay ngumiti habang sinulyapan siya. "Unang beses mo bang lumipad mag-isa?" "Opo, ma'am," sagot ni Monica habang abala pa rin sa pagkulay ng damit ni Elsa. "Naalala ko pa ang una kong biyahe na mag-isa. Nakakatakot talaga sa simula pero kaya mo yan. Relax ka lang at tapusin mo ang coloring mo. Nasa Seattle ka na bago mo pa mamalayan." Tumango si Monica at niyakap ng mahigpit ang kanyang stuffed bunny para sa kaunting ginhawa. Sa paningin ng lahat, si Monica ay isang tipikal na batang masunurin, tahimik, magalang, nangangailangan ng patnubay. Ngunit walang nakakaalam na si Monica ay may tinatagong pambihirang kakayahan. Sa likod ng inosenteng ngiti niya ay isang utak na bihasa sa kaalamang di pangkaraniwan sa kanyang edad. Ang kanyang ama, si Captain Roberto Fuentes, ay isang commercial airline pilot sa loob ng mahigit 20 taon hanggang sa tamaan siya ng stroke na nagpahinto sa kanyang karera. Nawalan siya ng kakayahang gamitin ang kanang bahagi ng katawan. Ngunit ang kanyang pagmamahal at dedikasyon ay inilaan sa pagtuturo sa kanyang anak ng lahat ng nalalaman niya sa pagpapalipad ng eroplano. Sa simula, tutol lang ina ni Monica. "Bata pa siya, Roberto, hayaan mo siyang maging bata." Ngunit determinado ang ama. "Hindi mo alam ang maaaring mangyari sa mundo. Hindi sayang ang kaalaman.
Kapag handa siya, ligtas siya. Kapag hindi, hindi na niya tinapos ang pangungusap. Ngunit dama ang bigat nito. Dito nagsimula ang kakaibang pag-aaral ni Monica habang ang mga kalaro niya ay nasa soccer practice o ballet recital, siya ay nasa classroom ng kanyang ama, isang silid na puno ng manual, flight simulator at mga aviation chart. Bagaman may kapansanan, si Roberto ay isang masigasig na guro. Anong unang gagawin kapag nawalan ng kontak sa radyo? Tanong niya habang kumakain sila. Iset ang transponder sa 7600, agad sagot ni Monica. Kabisado ang emergency code para sa radio failure. Paano kung di na kayang lumipad ng mga piloto? Suriin kung naka-on ang autopilot. Subukang makipag-ugnayan sa air traffic control. Kung walang gumagana, kunin ang control. Hindi ito mga kwento bago matulog, ito'y survival drills. Di komportable ang ina ni Monica sa mga senaryong ito. Pero si Monica sinipsip ang lahat ng kaalaman. Bumili ang ama niya ng flight simulator na ginagamit din ng mga tunay na piloto. Gabi-gabi nag-e-ensayo si Monica. Mula sa engine failure hanggang cabin pressure loss, natutunan niya ang lahat ng emergency scenario. Marunong siyang bumasa ng instrument, mag-manage ng fuel at mag-landing kahit may aberya. Muscle memory ang magliligtas sa iyo, lagi niyang paalala. Kapag natataranta ang isip mo, kailangang alam na ng katawan mo ang gagawin. Paulit-ulit niyang tinuruan si Monica manual na control, emergency landing, pagkilala sa banta sa panahon gamit lang ang ulap. Dad, kailan ko ba ito magagamit? Minsang tanong ni Monica. Pagod na sa practice. Tahimik ang ama niya tapos malumanay na nagsalita, sana hindi mo kailanganin, pero kung dumating ang oras, handa ka. Akala noon ni Monica ay sobrang protective lang ang ama niya, pero ngayon, habang tahimik na nakaupo sa 17 C na may paa niyang nakalaylay, malalaman niyang tama ang tatay niya sa lahat ng bagay. Ang flight 447 na naka-schedule mula San Francisco patungong Seattle ay isa lamang pangkaraniwang biyahe sa hapon, walang kakaiba, walang inaasahang abala. Ito ang uri ng ruta na madalas liparin ni na Captain Alfredo Santos at First Officer Sylvia Cruz ng maraming beses kada buwan. Ang eroplano, isang Boeing 737-800 ay may sakay na 156 na pasahero at 6 na crew. Lahat ay kampanting nakaupo para sa isang tahimik at ligtas na paglalakbay. Maganda ang panahon papuntang Seattle, sambit ni Cruz habang sinusuri ang flight plan sa pag-akyat ng eroplano sa cruising altitude, 30,000 talampakan. Sana nga manatiling ganun, sagot ni Santos. Masarap ang madaling biyahe. Samantala, sa main cabin, isinantabi na ni Monica Fuentes ang kanyang Disney coloring book at inilabas ang tablet. Bagamat puno ito ng mga app para sa bata at cartoons, hindi iyon ang gamit niya. Tahimik siyang nag-aaral gamit ang Flight Simulator app, isang programang ini-install ng kanyang ama at tinuruan siyang gamitin. Nang mapansin siya ng isang matandang pasaherong nakaupo sa kabila, agad niyang itinago ang tunay na ginagawa. "Naglalaro ka ba?" tanong ng matanda sa magaan na tono. "Opo, sir," sagot ni Monica ng kalmado. "Candy Crush po," tumawa ang matanda. "Adik din doon ang apo ko, mga kasing edad mo rin, mga 11 o 12. Sige, enjoy mo lang ang biyahe, maganda ang Seattle sa ganitong panahon." Ngumiti si Monica ng magalang, pero ang isip niya ay nasa ibang bagay na. May kakaiba siyang naramdaman. Pumikit ng bahagya ang ilaw sa kabin. Mabilis lamang, halos hindi mapansin, ngunit para kay Monica, hindi ito maliit na bagay. Sa dami ng oras na ginugol niya sa pag-aaral ng aviation systems, alam niya, hindi basta-basta pumikit ang mga ilaw ng eroplano maliban na lang kung may problema. Tumingala siya sa overhead controls. Normal ang lahat, naka-off ang seatbelt sign at maayos ang tunog ng ventilation system. Marahil ay namalikmata lang siya,
Pero muling nangyari ito. Isang saglit na pagdilim ng ilaw kasabay ng bahagyang pagbabago sa kilos ng mga flight attendant. Isang attendant ang biglang huminto sa paglalakad. Kinabahan ito at kinuha ang intercom para tumawag sa cockpit. Maingat na sinundan siya ni Monica ng tingin. "Captain Santos?" Tawag ng babae sa handset. "Hello? Cabin ito? Kopya niyo ba kami?" Katahimikan, sinubukan niya ulit. Wala pa ring sagot. Nagbago ang ekspresyon ng babae, bahagyang nag-alala. Mabilis siyang tumungo sa unahan ng eroplano. May mali at unti-unting napapansin ito ng ilang pasahero. Sa cockpit nag-aalala na rin si Captain Santos. Tinapik niya ang headset. "Wala akong naririnig mula sa ATC, aniya." "Ganon din ako," sagot ni Cruz habang inaayos ang kanya. "Parang walang audio." "Lipat sa backup frequency," utos ni Santos, pero static lang ang narinig nila. Sinubukan nila ang lahat ng channel, kabilang na ang emergency. Wala pa rin kundi static. "Patay rin ang intercom," dagdag ni Cruz habang tinitingnan ang cabin phone. "Anong nangyayari?" tanong ni Santos. Litong-lito, sinuri niya ang system diagnostics. Lahat ay maayos. Gumagana ang generators, fully charged ang baterya, lahat ng indicators ay kulay berde. Buong sistema ay tila gumagana, ngunit wala ni isang komunikasyon ang gumagana. Hindi nila alam, isang pambihira at mapanganib na atmospheric event ang nabuo sa paligid ng eroplano. Isang kombinasyon ng solar radiation, partikular na pattern ng panahon, at electrical interference ang nagdulot ng isang bihirang electromagnetic phenomenon. Ang resulta, lahat ng transmitter at receiver ng eroplano ay na-disable, radyo, intercom, transponder, habang ang ibang sistema ng eroplano ay nanatiling gumagana. "Set natin sa 7,600, sabi ni Santos. Pinipindot ang emergency transponder code para sa communication failure. Hindi gumana ang display. "Offline siya," sabi niya, gulat na gulat. "Paanong nangyari yon?" tanong ni Cruz. "Lahat ng communication systems, wala. Invisible tayo sa ground control," mariing konklusyon ni Santos. Wala silang ideya sa nangyayari sa atin. Pero kalmado pa rin sila, gabay ng matagal na training. Sumunod sa protocol, panatilihin ang heading at altitude, subukan ulit ang comms. Kung wala pa rin, hanap ng ligtas na lugar para mag-landing. Ngunit bago sila makakilos, muling lumakas ang interference. Isang hindi nakikitang enerhiya ang dumaan sa mga wiring ng eroplano. Nag-flicker ang mga ilaw sa cockpit at nagpa-flash ang warning lights. "Maraming system error," sigaw ni Cruz, pero naputol ang kanyang salita. Tumama ang matinding electromagnetic pulse. Sabay nito, pumalya ang pressurization seal sa cockpit. Naitala ang pressure drop at nawalan ng malay ang parehong piloto. Sa cabin, halos hindi naramdaman ng mga pasahero, isang bahagyang pagbabago lang sa presyon. Automatikong nag-seal ang cockpit, ini-isolate ang mga piloto. Ngunit ngayon, nakalock ito at parehong walang malay sa loob. Patuloy na lumilipad ang eroplano sa autopilot. Walang humahawak sa kontrol. Ilang minuto ang lumipas bago napagtanto ng mga crew ang kabuuang sitwasyon. Inakala nilang abala lamang ang mga piloto sa pagsasaayos. Tahimik ang mga pasahero, bagamat napapansin ang kakaiba. Pero si Monica Fuentes, tahimik ngunit alerto, ay pinagsasama-sama na ang mga senyales. Itinuro sa kanya ng kanyang ama kung paanong tukuyin ang mga emergency. Pag-flicker ng ilaw, kawalan ng contact sa cockpit, at ang kakaibang katatagan ng eroplano, walang galaw sa altitude o direksyon ng mahigit 10 minuto. Isa lang ang posibleng dahilan, ang autopilot ang lumilipad ng walang tao sa kontrol. Sa unahan, si Carmen, ang head flight attendant, ay sinusubukang buksan ang cockpit gamit ang emergency access code. Ayon sa protocol, kapag hindi sumagot ang mga piloto sa loob ng 30 segundo, pwedeng gamitin ang override. Halos 2 minuto na siyang naghihintay. Kailangan na nating buksan ang pinto.
Bulong niya sa kasamahan. Paano kung abala lang sila? Hindi sila magtatagal ng ganito. Inilabas ni Carmen ang manual override key. Huminga siya ng malalim at binuksan ang pinto. Halos tumigil ang tibok ng puso niya. Parehong nakasubsob sa upuan ang dalawang piloto. Nakalawit ang ulo ni Captain Santos, habang si First Officer Cruz ay nakatagilid, kalahating natanggal ang headset. Naka-on pa rin ang mga instrument at gumagana ang autopilot, pero wala ni isang tao ang nagpapalipad. Mabilis na kumilos si Carmen. Isinuot niya ang emergency oxygen mask sa mga piloto. Buhay pa sila, pero walang malay. Kailangang ipaalam niya ito sa mga pasahero at maghanap ng sinumang may karanasan sa paglipad. Pero dahil patay rin ang intercom, kailangan niyang libutin ang buong eroplano. Lumabas siyang namumutla mula sa cockpit at alam na ni Monica kung ano ang nakita niya. Ang hitsura ng takot na iyon, pamilyar kay Monica. Nakita na niya iyon sa mga training video ng kanyang ama, mga senaryo kung kailan sabay-sabay pumalpak ang lahat. Mga pasahero, sigaw ni Carmen, pilit pinapakalma ang boses. Mayroon po tayong teknikal na emerhensya. Ang parehong piloto po ay kasalukuyang hindi makalipad. Mayroon po ba sa inyong may karanasan sa pagpalipad ng eroplano? Parang bomba ang mga salitang iyon sa buong kabin. Napuno ng halakhak, sigaw at pag-iyak ang eroplano. Isa-isang napapatingin ang mga pasahero sa isa't isa, nagtatanong, paano na tayo? At doon sa upuan 17C, alam ni Monica Fuentes na dumating na ang sandaling pinaghandaan nila ng kanyang ama. Ang nagsimula bilang isang tahimik at maayos na biyahe ay unti-unti nang nagiging isang nakakakilabot na emergency. Napuno ng takot ang buong cabin. Pakiusap, mayroon po bang piloto sa eroplano? Muling sigaw ni Carmen, mas malakas at mas mariin na ngayon habang sinisiyasat ang mukha ng bawat pasahero. Wala pa rin. May sino man po ba na may karanasan sa pagpapalipad? Tanong niyang muli, desperado na ang tingin. Tahimik pa rin ang lahat, parang makapal na ulap ng takot ang bumalot sa buong eroplano. Nagtitinginan ang mga tao, walang magawa. May mga pabulong na nagdarasal, may iba namang nakatulala, di makapaniwala. Walang gumalaw, walang nagboluntaryo. Sa kanyang upuan, mahigpit na niyakap ni Monica ang kanyang stuffed rabbit. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang tinig ng ama. Kung may alam kang makakapagligtas ng buhay, gamitin mo yon kahit natatakot ka. Pero isa lang siyang bata, 11 pa lang. Sino ang maniniwala sa kanya? May makikinig kaya? Isang lalaking nasa upuang 17A, isang negosyanteng biyahero, ang nagsalita. Hindi ba pwedeng hayaan na lang natin ang autopilot hanggang makalapag tayo? Umiling si Carmen, mariin. Panatilihin lang ng autopilot ang direksyon at altitude. Hindi ito magna-navigate papunta sa paliparan. Hindi rin ito marunong umiwas sa masamang panahon at lalong hindi ito makakalapag ng eroplano. Kung walang piloto, mauubusan tayo ng gasolina at babagsak. Nagulantang ang mga pasahero. May umiyak ng mahina. Isang lalaki mula sa first class ang tumayo. Nagpalipad ako ng helicopter sa military noon. Hindi nga lang ganitong kalaki. Halika, pakiusap, sagot ni Carmen. Mas mabuti na yan kaysa wala. Habang papalapit ang lalaki sa unahan, tinanggal ni Monica ang kanyang seatbelt at tumayo. Excuse me, mahinang sambit niya. Hindi siya narinig ni Carmen pero napansin siya ng babaeng katabi niya sa 17B. Umupo ka na lang, iha, sabi ng babae, mahinahon. Hayaan mong ang matatanda ang humawak nito. Pero makakatulong ako, sagot ni Monica. Alam kong natatakot ka, patuloy ng babae, pero seryoso ito. Hayaan mong ang mga may karanasan ang magdesisyon. Ngunit mas matatag na ang boses ni Monica. Marunong akong magpalipad. Ilang pasahero ang napalingon sa kanya. May ilan na bahagyang ngumiti, akala'y imahinasyon lang ng isang bata.
May iba namang nainis, hindi ito ang oras para sa pantasya. Ang cute mo, iha, sabi ng isang matandang babae, pero hindi ito laro-laro lang. Ayusin niyan ng totoong piloto. Hindi ako nagbibiro, sabi ni Monica tumayo ng diretsyo. Ang tatay ko ay si Captain Roberto Fuentes. Tinuruan niya ako ng flight protocols. 2 taon na akong nagsasanay gamit ang professional flight simulators. Naiintindihan ko ang mga sistema. Marunong akong magpalipad ng eroplano. Sa wakas, humarap sa kanya si Carmen. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon may nakita si Carmen na hindi inaasahan. Pukus, kaseryosohan at isang tiwalang hindi na ibibigay ng bata-bata lang. Ang batang ito ay naniniwala sa sinasabi niya at mukhang totoo. Ilang taon ka na? Tanong ni Carmen. 11, sagot ni Monica. Pero alam ko ang ginagawa ko. Marunong akong bumasa ng instruments. Marunong akong mag-navigate. Alam ko ang landing procedures. Pakiusap, hayaan niyo akong subukan. Ang dating military helicopter pilot na nasa may pintuan ng cockpit ay tumingin kay Monica at umiling. Sa lahat ng respeto, ma'am, hindi natin pwedeng hayaan ang bata na magpalipad ng jetliner. Gagawin ko ang makakaya ko. Tiningnan siya ni Monica sa mata. Marunong ka bang bumasa ng EFIS display? Alam mo ba ang pagkakaiba ng PFD at ND? Marunong ka bang gumamit ng FCU o mag-program ng FMS? Natigilan ng lalaki. Halos wala siyang naintindihan sa mga termino. Napansin iyon ni Carmen at sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Ano ang pangalan mo? Tanong niya. Monica Fuentes. Monica, sumama ka sa akin. Sir, sabay lingon sa helicopter pilot, kayo rin. Kayong dalawa ang pinakamahusay nating pag-asa. Habang naglalakad si Monica papunta sa cockpit, lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Puno ng gulat at pag-aalinlangan ng hangin. Mahigit 1 oras lang ang nakalipas. Nakita nila siyang isang tahimik na batang babae na may pigtails at stuffed toy. Ngayon, siya ang maaring tanging pag-asa nilang lahat. Ang cockpit ay mas nakakatakot kaysa kahit anong simulator na ginamit ni Monica. Mga ilaw, gauges, levers, lahat mas totoo, mas komplikado. Nakalugmok pa rin ang 2 piloto, walang malay. Marunong ka ba talaga sa lahat ng ito? Tanong ng pilotong lalaki, halatang nag-aalinlangan. Hindi na siya sinagot ni Monica. Umupo siya sa pwesto ng first officer at sinimulang isa-isahin ang mga kontrol. Nanginginig ang kanyang mga kamay pero matalas ang isipan. Active ang autopilot, naka-engage ang LNAV at VNAV. Sabi niya habang sinusuri ang flight control panel. Stable ang altitude sa 30,000 talampakan. Heading 340 degrees. Airspeed 480 knots. Fuel remaining 8,900 kilograms. Normal ang engines. Lahat ng sistema. Green status. Maliban sa comms. Tahimik na pinanood siya ni na Carmen at ng helicopter pilot. Hindi ito hula. Sinusuri ni Monica ang eroplano gaya ng isang sanay na piloto. Gaano pa katagal bago maubos ang fuel? Mahina tanong ni Carmen. Nag-compute si Monica sa isip tulad ng paulit-ulit na pagsasanay nila ng kanyang ama. Sa kasalukuyang gamit ng fuel, meron pa tayong mga 2 oras at 40 minuto. Makakalapag ka ba ng eroplano? Tanong ni Carmen, sandaling nag-atubili si Monica. Hindi pa ako nakapaglapag ng totoong jet, simulators lang. Pero alam ko ang mga hakbang. Ang problema, wala tayong radyo. Wala tayong paraan para makausap ang air traffic control. Walang instruksyon, walang gabay, tayong-tayo lang. Ano ang una nating gagawin? Malalim ang paghinga ni Monica sa isip niya, parang mabilis na tumatakbo ang lahat ng itinuro ng kanyang ama. Una, alamin natin ang eksaktong lokasyon natin. Tapos, hanapin ang pinakamalapit na paliparan na maaabot natin bago maubos ang fuel. Kung gayon, bababa tayo at susubukang mag-navigate gamit ang paningin hanggang makakita tayo ng paliparan.
sabi ni Monica nang may kumpiyansa. Pagkatapos, susubukan nating maglanding. Lahat ng yan nang walang radio? Tanong ni Mario, ang dating helicopter pilot, hindi makapaniwala. Oo, sagot ni Monica. Ang tawag doon ay NORDO, short for no radio. May mga protocol para dito. Minsan, kailangang magpalipad ng mga piloto ng walang radyo. Pero kahit sa ganung kaso, gumagana pa rin ang transponder. Nakikita pa rin tayo ng air traffic control. Sa atin, yun wala rin. Nakasandal si Carmen sa dingding ng cockpit, maputla ang muka. Parang kabaliwan ito. 11 lang ang batang to. Tumingin sa kanya si Mario. Mas gusto mo ba ako ang magpalipad? Tanong niya ng kalmado. Dahil hindi ko kilala ang eroplano na to. Hindi ko alam ang kalahati ng mga system dito. Helicopter lang ang naranasan ko, hindi jet engine. Tinitigan siya ni Carmen, pagkatapos ay umiling. Hindi, mahina niyang sagot. Hindi, si Monica ang pinakamainam nating pag-asa. Patawarin nawa tayo ng Diyos. Maingat na inilapat ni Monica ang maliit niyang mga kamay sa control yoke. Mas mabigat ito kaysa sa inaasahan. Tinikman niya ang paggalaw, sinubukang intindihin ang kilos ng eroplano. Hindi ko kayang magpalipad at sabay bantayan ang lahat ng instruments, aniya. Kailangan ko ng tulong. Sabihin mo lang ang gagawin, sagot ni Mario. Ano nga po ang pangalan ninyo? Mario Torres. Sige, Mr. Torres, kailangan ko po kayo sa captain's seat. Kapag sinabi ko, babasahin ninyo ang ilang instrumento. Simulan natin sa basic. Nakikita niyo ba ang altitude indicator? Tumingin si Mario sa primary flight display. Itong number, 30,000? Oo, iyan ang altitude natin. Katabi niyan airspeed. At yung bilog na kulay blue at brown, iyan ang artificial horizon. Sinasabi kong tayo'y paakyat, pababa o lumiliko. Nakuha, sabi ni Mario, sabay upo sa captain seat at dahan-dahang inalis si Captain Santos sa upuan. Tumingin siya pabalik kay Monica. Kaya ko na siguro yan. Kinuha ni Monica ang flight chart book at sinimulan ng pagsusuri ng kanilang posisyon. Wala tayong GPS at wala ring radio navigation, kaya gagamitin ko ang luma, dead reckoning at visual landmarks. Sinundan niya ng daliri ang ruta sa mapa. Umalis tayo mula San Francisco ng alas 2:15 ng hapon, 2 oras ang biyahe papuntang Seattle. Mga 55 minuto na tayong nasa ere. Dapat ay nasa Southern Oregon na tayo ngayon, malapit sa Crater Lake. Kung tama ang hinala ko, patuloy niya, maghahanap tayo ng malalaking palatandaan para kumpirmahin ang lokasyon. Pagkatapos, hanapin ang pinakamalapit na paliparan. Pero paano natin hahanapin ang airport? Tanong ni Mario. Maghahanap tayo ng syudad, sagot ni Monica. Tila ba obvious ito? Pagkatapos nating bumaba sa ulap, sisilip tayo sa mga bintana. Kadalasan ang mga syudad ay may paliparan. Kapag may nakita tayo, pupuntahan natin at maglanding doon. Umiling si Carmen, hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Seryoso ka bang kaya mong gawin to? Tumingin si Monica sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng takot. Pero may halong isang bagay na higit pa, pokus. Hindi ko alam, tugon niya ng tapat. Pero kailangan kong subukan. Inabot niya ang autopilot panel. I-disconnect ko na ang autopilot at kukunin ko ang manual na kontrol ng eroplano. Sandali, sabi ni Mario. Hindi ba mas mainam kung manatili muna ito? Hindi, sagot ni Monica. Mariin, kailangan na nating bumaba habang marami pa tayong fuel. Sa ngayon, masyado pa tayong mataas para makita ang lupa o matukoy kung nasaan tayo. At kailangan kong maramdaman kung paano humawak ang eroplano bago tayo maglanding. Iba ang pakiramdam nito kumpara sa simulator. Pinag-isipan ni Mario. May punto siya. Sige, tango niya. Handa na ako. Inayos ni Monica ang kanyang mga paa sa rudder pedals. Bahagya lang siyang umaabot, pero kaya naman. Hinawakan niya ang yoke.
I-disconnect ang autopilot sa 3, 2, 1. Pindot niya ang button, tumunog ang alert tone at tuluyan nang bumitaw ang computer sa control. Siya na ngayon ang nagpapatakbo ng eroplano. Bahagyang tumulak pabalik ang yoke, puno ng lakas at tensyon. Mas matindi kaysa sa simulator. Gusto ng eroplano na manatiling tuwid pero naramdaman niya ang bawat galaw sa dulo ng kanyang mga daliri. Isang saglit siyang natigilan. Parang dinaganan siya ng bigat ng lahat ng responsibilidad. Ngunit narinig niya sa isip ang tinig ng kanyang ama. Gustong lumipad ng eroplano, hindi mo ito kinokontrol, nakikipagtulungan ka lang sa kanya. Maingat siyang gumawa ng maliit na adjustment. Agad tumugon ang eroplano, bahagyang lumiko, pakaliwa. Pagkatapos ay bumalik sa gitna nang ibalik niya ang yoke. Ginagawa mo na yan, bulong ni Mario, halos hindi makapaniwala. Heading 340, altitude steady sa 30,000. Kumpirmasyon ni Monica ayon sa turo ng kanyang ama. Laging sabihin ng malakas ang critical actions. Ngayon, sisimulan ko na ang pagbaba. Inabot niya ang throttle levers, dahan-dahang inurong at humina ang ingay ng makina. Pagkatapos, maingat niyang itinulak ang yoke paunahan. Bumababa na tayo, sabi niya ng malinaw. Nakatutok ang mga mata niya sa altitude tape. Target altitude, 10,000 talampakan. Descent rate, 1,500 talampakan bawat minuto. Tumungo ang ilong ng eroplano. Napansin ng ilang pasahero ang pagbabagong ito. May ilan na nagtinginan, may ilan na nagsimulang mag-alala. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na 11 taong gulang na bata na ang lumilipad ng eroplano. Sa loob ng cockpit, pinagmamasdan ni Monica ang mga tanawin na unti-unting lumilitaw sa ibaba. Tuktok ng mga bundok, mga kagubatang abot tanaw, at sa kanlurang bahagi, isang kumikislap na kalawakan. Iyon na siguro ang karagatang Pasipiko, sabi niya, sabay turo sa abot tanaw. Ibig sabihin, siguradong nasa ibabaw tayo ng Oregon, sabi ni Monica, nakatitig sa tanawin sa ibaba. Ngayon, kailangan kong makakita ng palatandaan, isang bagay na tumutugma sa mapa. Lumapit si Mario sa bintana, tinutulungan siya. Ano ba ang eksaktong hinahanap natin? Isang syudad, bundok, lawa, anumang malaki at kakaiba. Kapag naitugma ko yun sa chart, malalaman natin ang eksaktong lokasyon natin. Sa loob ng halos 10 minuto, maingat na ginabayan ni Monica ang eroplano habang sinisiyasat ang kalupaan sa ibaba ng may matinding focus. Hanggang sa may nakita siya, isang napakalaking bilog na pormasyon na may napakalinaw na asul na lawa sa gitna. Ayun, bigla niyang turo. Iyan ang Crater Lake, nakita ko na iyan sa mga larawan. Bumalik siya sa navigation chart at sinundan ng daliri ang landas. Ibig sabihin, nandito tayo, mga 180 milya hilaga ng California border. Kadarating lang ni Carmen mula sa pag-iikot sa kabin. Okay, ano ang pinakamalapit na paliparan na maaabot natin? Tanong niya. Inaral ni Monica ang charts. Ang syudad ng Eugene ay nasa mga 100 milya hilagang kanluran mula rito. Maganda ang airport nila, mahahabang runway. Yun ang pinakamainam na option. Pero paano natin yon mahahanap ng walang GPS o radyo? Tanong ni Carmen. Visual navigation, kalmadong sagot ni Monica. Sundan natin ang Interstate 5 pahilaga. Dumadaan ito mismo sa Eugene. Kapag nakita natin ang syudad, hahanapin natin ang paliparan. Napakurap si Mario, hindi makapaniwala. Magpapalipad ka ng passenger jet gamit ang highway bilang gabay. Iyan ang ginagawa ng mga piloto bago pa nagkaroon ng GPS at radyo. Sagot ni Monica nang walang pag-aalinlangan. At ito lang ang paraan natin ngayon. Inayos niya ang heading ng eroplano, pinaikot ito pahilagang kanluran. Pagsilip niya pababa, nakita niya ang isang makitid at kulay abong linya na dumadaan sa tanawin. Ayan ang highway, kumpirma niya. Basta manatili tayo dito, makakarating tayo sa Eugene.
Maayos ang pagbaba pero pagsapit ng 15,000 talampakan, sinalubong ng turbulence ang eroplano. Mabilis itong nayanig. Mahigpit na hinawakan ni Monica ang yoke habang kinokorek ang bawat galaw, pinapanatiling balanse ang eroplano. Tumawag si Mario ng mga readings. Altitude 15,000 feet, speed 350 knots. Maganda, sabi ni Monica habang inaayos ang controls. Magpapatuloy ako ng pagbaba hanggang 10,000 paa. Doon muna tayo mag-hold hanggang makita natin ang syudad. Tinitigan siya ni Carmen, puno ng paghanga. Monica, paano ka nananatiling kalmado? Hindi po, tapat na sagot ni Monica. Takot na takot ako. Pero sabi ng tatay ko, pag may emergency, mag-focus ka. Huwag magpanik. Itabi mo muna ang takot para mamaya na yon. Pagdating sa 10,000 talampakan, muling nagpantay ang flight. Mas malinaw na ngayon ang tanawin. Makikita na ang mga gusali, kalsada, taniman, at maging ang mga sasakyan sa ibaba. Mas madali na ring sundan ang highway. Patuloy sa pagbabantay si Monica. Gaano pa tayo kalayo sa Eugene? Tanong ni Carmen. Mabilis nag-compute si Monica sa isip. Sa bilis natin, mga 12 hanggang 15 minuto pa. Pagkatapos, kailangan ko nang hanapin ang airport at maghanda para sa landing. Marunong ka ba talagang maglanding ng ganito? Tanong ni Carmen. Sa teorya, sagot ni Monica, ginawa ko na ito daan-daang beses sa simulator. Pero iba na ito. Ang bigat, ang hangin, lahat ay totoo na ngayon. Pero sa tingin mo, kaya mo? Sandaling natahimik si Monica. Kailangan ko, wala nang iba. Lumipas ang mga minuto. Patuloy sa paglipad ang eroplano habang sinusundan ni Monica ang highway. Hindi niya binitiwan ang controls. Hindi rin niya inalis ang paningin sa gauges, kurso, kalangitan at lupa. Hanggang sa nakita na niya ito, isang syudad sa di kalayuan nakapaloob sa mga puno at burol. Iyan ang Eugene, sabi niya sabay turo. Ngayon kailangan ko na lang hanapin ang airport. Naalala niya mula sa pag-aaral na ang Eugene Airport o Malon Sweetfield ay nasa hilagang kanluran ng sentro ng syudad. Maingat siyang naghanap ng pamilyar na hugis, mahahabang runway, mga hangar at terminal. Ayan! Turo ni Mario tuwang-tuwa. Yan na ba yun? Tiningnan ni Monica ang direksyong tinuturo niya. Nakita niya ang 2 runway na nagkakrus sa pahilis, napapalibutan ng taxiways at mga gusali. Oo, kumpirma niya, iyan ang Eugene Airport. Dahan-dahan siyang huminga. Ngayon ang pinakamahirap na bahagi, ang landing. At gagawin natin ito ng walang guidance, walang suporta mula sa lupa at walang radyo. Nag-circle muna si Monica sa taas na 8,000 talampakan, inoobserbahan ng lahat ng detalye. Napansin niya ang mga kumikislap na ilaw sa ibaba, mga fire truck at emergency vehicles na nagsisidatingan. Alam na nilang may problema, sabi ni Carmen. Mabuti, sagot ni Monica. Ibig sabihin handa na sila para sa atin. Sinuri niya ang orientation ng runway at hinanap ang direksyon ng hangin. Usok, windsok, bandila. Ayan, turo niya sa isang bandilang nasa ibabaw ng gusali. Galing sa southwest ang hangin. Ibig sabihin, gamitin natin ang runway 16. Bibigyan tayo niyan ng headwind sa paglapag. Iyan ang pinakamainam. Lumingon sa kanya si Mario, hindi pa rin makapaniwala. Saan mo natutunan ang lahat ng ito? Tinuro ng tatay ko yan sa akin, sagot ni Monica, walang pag-aalinlangan. Laging maglanding paharap sa hangin, mas may kontrol ka at mas mabilis humihinto ang eroplano. Huminga siya ng malalim. Magsisimula na ako ng final approach. Mula rito, mga 10 hanggang 15 minuto bago natin maabot ang runway. Kailangan ko ng ganap na katahimikan sa cockpit, maliban na lang kung may hinihingi ako. Naiintindihan? Agad na tumango sina Carmen at Mario. Mr. Torres, kailangan kong basahin mo ang altitude at airspeed kapag sinabi ko. Kakayanin mo ba? Kaya ko, sagot ni Mario.
Nanatiling kalmado at pantay ang tinig ni Monica kahit pa bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Initiating approach to runway 16. Maingat niyang inikot ang eroplano sa isang malapad na liko. Tinatawag ng mga piloto na left downwind leg ng landing pattern. Ibig sabihin, lilipad siya parallel sa runway pero sa kabaligtarang direksyon bago gumawa ng sunod-sunod na liko para makaayos sa final descent. Kumikilos ang kanyang mga daliri ng maayos at may kasanayan. Inaayos niya ang throttle, nilalapat ang presyon sa yoke, tinitrim ang pitch. Bawat kilos ay sinasadya, mga reflex na bunga ng daan-daang oras sa flight simulator. Altitude? Tanong niya. 6,000 talampakan, sagot ni Mario. Airspeed? 280 knots. Masyadong mabilis, bawas power. Maingat na inurong ni Monica ang throttles. Kumalma ang tunog ng makina habang unti-unting bumababa ang eroplano. Hindi na malayong hugis ang paliparan. Totoo na ito, may detalye na. Nakikita na niya ang mga gusali, kalsada at ang mga kumikislap na ilaw ng emergency vehicles sa mga taxiway. Flaps to position 1, anunsyo niya sabay galaw sa flap lever. Bahagyang yumanig ang eroplano habang bumuka ang flaps sa mga pakpak, tumataas ang lift at bumabagal ng hindi nag-stall. Altitude 4,000 feet, sabi ni Mario kahit hindi na inutusan. Airspeed 220. Perpekto, sagot ni Monica. Turning to base. Maingat niyang pinaikot ang eroplano, patayo sa runway. Kritikal ang bahaging ito. Kapag napaaga ang liko, lalampas sila. Kapag huli, hindi sila aabot sa tamang approach path. Muling bumalik sa isip niya ang mga salita ng ama. Ang paglipad sa pattern ay pakiramdam at matematika. Paniwalaan mo ang pakiramdam mo at ang eroplano. Flaps to position 2, sabi niya. Nag-iba ang kilos ng eroplano, mas mabagal, mas matatag. Hindi na ito parang isang higanting rocket sa langit, kundi isang bagay na tunay niyang hawak. Altitude, 2,500, airspeed, 180. Kitang-kita na ang runway sa bandang kaliwa ng cockpit. Huminga si Monica, tinantiya ang anggulo at sinimula ng final turn. Turning final. Habang umiikot ang eroplano pakaliwa, tumambad sa harap nila ang runway. Nakalinya ng eksakto, diretsyong-diretso, parang kulay abong daan pa uwi. Final approach. Bulong ni Monica, extending landing gear. Hinila niya ang lever, umalingaw-ngaw ang tunog ng mekanikal na galaw sa buong eroplano habang bumaba ang mga gulong. Ilang segundo pa, 3 berdeng ilaw ang lumitaw sa panel. Gear down and lock, kumpirma ni Mario. Flaps full, sabi ni Monica, in-extend ang flaps sa pinakamaraming posisyon. Muling bumagal ang eroplano, lumulutang na sa bilis na mga 150 knots. Lahat ay nakaset na. Sa harap ng cockpit, palaki ng palaki ang runway bawat segundo. Lumitaw na ang malalaking puting numero, 1 hanggang 6, kumpirmadong tamang direksyon. Kumurap ang threshold markings habang papalapit. Altitude, 1,000 feet. Airspeed 145, basa ni Mario. Tama ang glide path natin, bulong ni Monica. Sa cabin, ang mga pasahero ay nakasiksik na sa mga bintana. May mga naghawak kamay, may mga nanalangin. Ang iba ay pumikit na lamang at naghanda sa kung anuman ang mangyayari. Nakatayo si Carmen sa may pintuan ng cockpit. Nanginginig ang kamay sa kanyang bibig. Pinapanood niya ang isang bata, 11 taong gulang lamang, na sinusubukang gawin ang isang bagay na mahirap kahit para sa mga veteranong piloto. Pagdating sa 500 talampakan, sinimulan ni Monica ang tinatawag na flare phase, ang pinakadelikadong bahagi ng paglanding. Kapag napaaga, pwedeng lumutang ang eroplano at mag-stall. Kapag nahuli, babagsak ito ng malakas. Kailangang eksakto ang timing. Altitude 400 feet.
Puno na ng runway ang windshield, parang lubid na nakalatag ang center line, gabay pa uwi, 300. Ginawa ni Monica ang mga halos hindi halatang galaw sa yoke, 200. Tumitibok ang puso niya sa tenga pero matatag pa rin ang mga kamay, 100. Nasa ibaba na ang runway. Kitang-kita na niya ang bawat bitak, bawat guhit sa semento. Naghintay siya, huminga ng malalim. 50! Ngayon! Maingat niyang hinila ang yoke paatras. Umangat ang ilong ng eroplano, bumagal ang pagbaba. Parang saglit na lumutang sa ere ang buong makina, nakabiting lamang sa ibabaw ng lupa. Hanggang sa biglang dumampi ang gulong sa semento. Hindi ito ang pinakamalinis na landing. Medyo matatag, medyo magaspang, pero matatag. Hindi nabali ang landing gear. Nasa lupa na sila. At buhay silang lahat. Tumalbog muna ang mga gulong isang beses bago muling dumampi at nanatili sa lupa. Lupa na tayo, sigaw ni Mario hindi makapaniwala pero hindi pa tapos. Nagsusugod pa rin ang eroplano sa runway ng mahigit 100 milya bawat oras. Kailangan ni Monica itong ihinto at kailangan niyang gawin ito kaagad. Thrust reversers, sabi niyang Marine, sabay hatak sa thrust levers, paatras. Umatungal ang makina, ngayon ay itinutulak ang hangin paharap imbis na paatras para makabuo ng resistensyang magpapabagal sa eroplano. Brakes, dagdag niya, sabay tapak ng buong lakas sa brake pedals gamit ang kanyang maliliit na paa. Umalma ang eroplano, puno pa rin ng momentum. Unti-unting bumagal ang makina pero mabilis na lumalapit ang dulo ng runway. Sige na, bulong ni Monica nakakagatlabi. Pakiusap, huminto ka. Sumipol ang preno, naglabas ng usok ang mga gulong. Yumanig ang buong eroplano sa matinding lakas ng pagpreno. Pero gumagana ito. Bumabagal sila mabilis, 3,000 talampakan na lang, 2,000, 1,000. Bumaba ang bilis sa ilalim ng 50 knots, 30, 20. At sa layong 500 talampakan mula sa dulo ng runway, huminto ang Flight 400 at 47. Tahimik ang cockpit, nagsimulang umiyak si Carmen, nanatiling nakatulala si Mario, nanginginig, hindi makapaniwala sa nangyari. At sa first officer's seat, si Monica Fuentes, 11 taong gulang pa lamang, ay binitiwan ang yoke at nagsimulang manginig. Nagawa mo, bulong ni Carmen, may luha sa mga mata. Diyos ko, nagawa mo talaga. Sa cabin, parang nabasag ang katahimikan. Nagpalakpakan at nagsigawan ng mga pasahero. May umiyak, may humalakhak, may napayakap sa katabi. 11 taong gulang na bata ang nagligtas ng 162 buhay. Sa labas, nagdatingan ang mga emergency vehicle. Pumasok agad ang mga paramedic para alagaan ang mga piloto na sa wakas ay nagsisimulang magkamalay, sabi ni Captain Santos sa mga sumunod na araw. Wala siyang maalala pagkatapos niyang subukang ayusin ang radyo. Ang huling memorya niya ay ang paggising sa ospital. Tinulungan ni Carmen si Monica, bumaba mula sa cockpit, nanginginig pa rin pero gising. Paglabas niya sa cabin, tumayo ang lahat ng pasahero. Nagpalakpakan sila muli. May mga tumapik sa kanyang balikat. May mga hindi makapaniwala. Iniligtas mo kami, sabi ng isang lalaki, may luha sa mata. Bawat isa sa amin. Lumapit ang babaeng nasa 17B, ang parehong babaeng nagsabi kay Monica na umupo at hayaang ang matatanda ang magdesisyon. Umiiyak siya. Patawad, sabi niya, garal-gal ang tinig. Hindi ako nakinig. Pero ikaw ay isang bayani. Hindi naramdaman ni Monica na bayani siya. Pakiramdam niya'y pagod siya, nalulula. At higit sa lahat, gusto lang niyang makita ang kanyang ina. Pagbaba niya sa eroplano, sinalubong siya ng mga responder, airport staff at papalaking crowd. Umiikot ang mga news helicopter, kumakasa ang mga kamera, sumisigaw ng tanong ang mga reporter.
Ilang taon ka na? Saan mo natutunan magpalipad? Natatakot ka ba? Lumapit ang isang opisyal mula sa FAA, isang seryosong lalaki, nasa 50 taong gulang. Miss, sabi niya, kailangan ko kayong makausap tungkol sa nangyari sa eroplano. Tumingala si Monica, pagod na. May kasalanan po ba ako? Lumambot ang mukha ng lalaki. Kasalanan? Hindi, ginawa mo ang imposible. Kailangan naming maintindihan kung paano nagawa ng isang 11 taong gulang ang maglanding ng isang commercial jet. Sa loob ng ilang oras, paulit-ulit na ikinuwento ni Monica ang nangyari tungkol sa kanyang ama. Sa simulator, sa training at mga checklist na paulit-ulit niyang sinanay. Nakinig ang mga investigator, mangha at walang imik. Pagkatapos, hiningi nilang makausap ang kanyang ama. Nang matanggap ni Captain Roberto Fuentes ang tawag, napaiyak siya. Ang kanyang asawang si Mary na minsang nagtanong kung tama bang sanayin ng ganun katindi ang anak. Ngayon ay nakita na ang kahalagahan ng lahat. Ang kaalamang kinatatakutan niyang maging masyadong advance ay siyang nagligtas ng mahigit 160 buhay. Sa gabing iyon, nasa lahat ng balita ang istorya ni Monica. 11 anyos na batang babae, niligtas ang buong flight matapos mag-collapse ang mga piloto. Ang mukha niya ay nasa bawat news channel. Trending ang pangalan niya sa social media. Pinuri ng mundo ang kanyang tapang, galing at kalmadong desisyon. Nagkaroon ng debate sa aviation world. May mga humanga at nagsabing dapat ngang sanayin ang mga bata. May iba namang nagsabi, hindi ba't masyadong bata pa siya para sa ganito? Pero para kay Monica, wala siyang pakialam sa debate. Ang pinakamahalagang sandali ay dumating sa isang hotel room kung saan siya pansamantalang inaalagaan. Bumukas ang pinto at niyakap siya ng kanyang ina ng buong higpit. Patawad, hikbi ni Mary. Patawad at pinagdudahan ko ang tatay mo. Handa ka pala talaga. Ikaw ang nagligtas sa kanilang lahat. Dumating ang ama, ilang minuto lang ang lumipas. Nakasakay sa wheelchair, may luha sa mata. Napaka-proud ko sa iyo, sabi niya, simple at tapat. Pero sana hindi mo na kailangang gawin iyon muli. Umupo si Monica sa kandungan ng ama, isinandal ang ulo sa kanyang balikat. Ako rin, Dad, ako rin. Ang opisyal na investigasyon ay nagsiwalat ng dahilan, isang bihirang kombinasyon ng solar radiation at atmospheric instability ang nagdulot ng isang rare electromagnetic surge. Na-disable nito ang lahat ng communication systems sa cockpit at pansamantalang napabagsak ang kamalayan ng mga piloto nang hindi sinisira ang ibang sistema ng eroplano. Isang tunay na 1 in a million na pangyayari. Gumaling ng lubusan sina Captain Santos at First Officer Cruz at nakabalik sa paglipad, ngunit hindi nila malilimutan ang batang babae na humalili noong wala silang magawa. Si Monica Fuentes ang naging pinakabatang taong ginawaran ng FAA ng opisyal na commendation. Inimbitahan siya sa White House. Itinampok sa mga talk show, umulan ng liham mula sa buong mundo. Ngunit hindi naging komportable si Monica sa kasikatan. Isa pa rin siyang bata. Gusto niyang magbisikleta, manood ng cartoons, makipaglaro sa kaibigan. Hindi sumagot sa tanong ng reporter o ngumiti sa kamera. Pagkalipas ng 6 na buwan, isang tahimik na gabi, nakaupo si Monica sa study kasama ang kanyang ama. Sa parehong silid kung saan siya tinuruan, kung saan nagsimula ang lahat. Dad, mahina niyang tanong, pinagsisisihan mo ba na tinuruan mo ako ng lahat? Tiningnan siya ng ama, puno ng pagmamalaki. Kahit 1 segundo, hindi. Nang kailanganin ka ng mundo, handa ka. Yan ang hangad ng bawat magulang. Natakot ako, Dad, sa buong oras. Ang tapang, anak, malumanay niyang sagot, ay hindi kawalan ng takot, kundi ang paggawa ng tama, kahit natatakot ka. Tumingin si Monica sa simulator screen, pagkatapos ay sa kanyang ama. Hindi ko na ata gustong maging piloto. Okay lang ba yon?
Siyempre, napatunayan mo ng kaya mo. Ngayon, ikaw na ang pipili kung ano ang susunod. Doktor, guro, pintor, kahit ano. Karapat-dapat ka. Gusto ko lang ulit maging ordinaryong bata. Kung yun ang gusto mo, iyan ang ibibigay namin sa iyo. Pero ang totoo, hindi na kailanman magiging ordinaryo si Monica Fuentes. Siya ang batang umupo sa co-pilot seat sa taas na 30,000 talampakan nang walang ibang makakagawa. Ginamit niya ang lahat ng itinuro ng kanyang ama para ligtas na maihatid pa uwi ang isang buong eroplano. At kahit bumalik man siya sa stuffed animals, sleepovers, bahagi ng kanyang pagkatao ang batang piloto na lumipad sa kabila ng takot. At ngayon, sa mga flight sa buong mundo, may ilang piloto na tumitingin sa mga batang nakaupo sa tabi ng bintana, nakangiti, naglalaro, nagkukulay at napapaisip, baka may isa pang Monica sa eroplano. At ang sagot ay malinaw, dumarating ang mga bayani sa iba't ibang laki. At minsan, ang pinakamaliit na mga kamay ang siyang nagdadala sa atin, ligtas pa uwi.